Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. May mga konseptong may kaugnayang lohikal na nakabubuo ng isang makahulugang pahayag. Halimbawa nito ang ugnayang sanhi at bunga na tinatawag ding pangatnig na pananhi. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nakalilikha ng pangungusap na nagpapahayag ng ugnayang lohikal. Halimbawang pangungusap. Dinala si Mang Ben sa bahay ampunan, kaya nalungkot siya ng labis. Mapapansin na matatagpuan sa unahan ang sanhi o dahilan ng pangyayari na may asul na kulay at ang bunga o resulta ay may dilaw na kulay. May pahahayag ang relasyong dahilan at bunga sa iba't ibang paraan. Ginagamit ang mga kausatib na pangugnay na sapagkat, dahil, dahilan sa, at kasi sa pagsasabi ng dahilan o sanhi. Samantalang, naguhudyat ng resulta o bunga ang mga pangugnay na kaya naman, dahilan dito at bunga nito. May pangungusap ding nagpapakita ng ugnayang paraan at layunin. Halimbawang pangungusap. Nagpapakahirap si Bing sa pagtatrabaho upang guminhawa ang kanilang buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak. Sa pangusap, ang mga salitang may salungguhit na natumutukoy sa paraan ay ang sugnay na makapag-iisa. Samantalang, ang sugnay na di makapag-iisa ay may salungguhit sa dulo na tumutukoy sa layunin kung bakit nagpapakahirap si Bing. Sa relasyong ito, ginagamit ang mga pangugnay na para, upang, o, nang sa ganon, upang maihudyat ang layunin. Ugnayang paraan at resulta. Halimbawang pangusap. Dahil sa pagbisibisita ni Jay sa kanyang lolo, nabigyan niya ng kaligayahan ang matanda. Bukod sa ugnayang paraan at layunin, may tinatawag ding ugnayang paraan at resulta. Ang sugnay na di nakapag-isa na may isang salungguhit ay tumutukoy sa paraan, samantalang ang sumunod na may salungguhit ay ang resulta o bunga ng ginawa ni Jay. Sa relasyong ito, ginagamit ang pangugnay ng dahil sa upang maiudyat ang paraan. Tandaan na maaaring gamitin ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal sa pagsulat ng sanaysay.